Good evening, maayong gabi kaninyong tanan. Naimbag nga rabi kada kayo amin kakabsat ijay Ilocos Region kinti ijay Hawaii. So magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating pagpapatuloy sa pagpapatibay ng ating paniniwalang Katoliko. So noong nakaraang gabi hindi po tayo nakapag-live sapagkat na pitsido po yung pag-uwi namin dito sa Bohol, galing kami sa Cebu City. So, magandang gabi sa inyong lahat at welcome sa ating programa, ang gabay na makapagbibigay tibay sa ating pananampalatayang Katoliko. So, bakit tayo magkatoliko ay kailangan po na ating tangkilikin ang programa ng simbahan sapagkat maraming mga grupo ng relihiyon na meron din silang programa sa social media. So, hindi po maganda na tayo magkatoliko ay doon po makinig sa kanila. Bakit? Sapagkat ang kanila pong mga content ng kanilang mga programa ay puro atake sa simbahang Katoliko. So, magkaroon po tayo ng hatred at anger kung halimbawa doon tayo manood sa kanila. So, ang ating gawin, ating i-pray, ipanalangin natin ang mga kapatid natin na hindi makatoliko, ngunit dito tayo sa Katoliko na mga programa na makapagbibigay tibay sa ating pananampalataya. Ito po ang ating tangkilikin sapagkat tayo ay makatoliko, nangailangan tayo ng programa na katulad nito. So ang ating programa po ay nakafocus sa pag-aaral ng ating simbahang Katoliko. So ito po ang maganda kung dito po na mga programa na ganito tayo makinig sapagkat mas alalalim ang ating paniniwalang Katoliko, mas ma-inlove tayo sa ating paniniwala kaysa bubuhos tayo ng panahon na doon makinig sa mga non-Catholics na galit lang ang ating mata mo. At sa ating galit, kung minsan makapagsalita tayo ng hindi maganda sa kanila. So para maiwasan yon, so dito tayo sa mga healthy na mga program na gaya nito na nagtatakod about sa paniniwalang Katoliko. So meron na tayong mahigit 10 na mga viewers. So good evening kay Sister Julita Corsiga, Carido Rimada. Good evening, Brad. Good evening din sa iyo, Sister. Kay Sister Yunora Alcorisa Yurong, watching from Dumaguete City. So good evening sa iyo, Sister, at kumusta si Brad Philgin. So nandoon siguro ngayon sa General Santos City. So, magandang gabi at salamat at patuloy po tayo na manalangin sa Panginoon. Kung ano man ang ating mga problema, ay itingala tayo doon sa langit at hingi ng kanyang patnubay sapagkat sa buhay na ito ay kakambal na ang mga suliranin. So, kahit kami, meron din kaming sariling mga problema. So, iba't iba ang ating mga problema. So, ang sikreto na manalangin tayo sa Panginoon, sabihin natin ang ating mga problema at ang Panginoon po ay nangako sa atin sangayon sa Mateo 28:20, I am with you all the days until the end of the age. So, ang ating Panginoong Kristo ay gagabay po sa atin sa ating mga iba't ibang problema na hinaharap sa ating buhay. So, watching Sister Marilyn Abuya Bortobel. So magandang gabi sa Sister. Maris Biose, good evening, Brother Paul. I'm watching from Imos, Cavite. So magandang gabi dyan sa Imos, Cavite. At salamat sa panonood, Sister. Choy Choy Bistal Ostea, good evening, bro, watching from Zamboanga City. So, Brad Choy Choy, this coming September 14, nasa Tumaga, Zamboanga City po ako. So meron tayong one-day seminar doon at inimbitahan kita na makapunta din doon sa, kung alam mo yung Tumaga, Zamboanga City, so punta ka doon September 14. So nandoon si Brother Paul Alima. Brad George Irua, good eves, Brad Paul, magandang gabi din sa iyo, bro. Jasper Ken Pon Rambuyon, good evening po, watching from Medina,
Misamis Oriental po palagi po ako nanood sa iyo, brother. God bless you always. So, maraming salamat sa iyong panonood, bro Jasper, diyan sa Medina, Misamis Oriental. Papa Ison, maayong gabi, bro, watching from Japan. So, sa taga-Japan, maraming mga Pinoy dyan. So, patuloy tayo na hindi lang sa trabaho tayo mag-focus. Huwag natin kalimutan, marami namang simbahan na Katoliko dyan sa Japan. So, magpaalam lang kayo sa iyong mga amo na kayo po ay magkatoliko. At siguro naman ay magbigay din sila respeto sa ating paniniwala sapagkat yung mga Japanese ay napagka-respetado naman ng mga tao. Brad Hector Dinglasa, good evening, Bra Paul. Good evening, bro. So, meron na tayong mahigit na 30 na mga viewers. Rector Dinglasa, good evening, Brad Paul. So, magandang gabi din rin. Lorinda Escobedo, good evening, Brad Paul. God bless you always. So, magandang gabi din sa Sister Lorinda at God bless you to. Sister Girly Bangkiao, good evening, Bro Paul. I'm watching from Maasin, Southern Leyte. So, sa taga Maasin, lalo na sa aming mga kapatid dyan sa Oasis of Love Community headed by Brad Nixon Gabiula. So, magandang gabi sa taga Maasin. So, ang ating paksa sa gaping ito ay tungkol sa ating Panginoong Kristo sapagkat yun po ang nakasaad sa ating second article sa ating Apostles' Creed na naniniwala tayo sa ating Panginoong Kristo. So, welcome pala sa mahigit 40 na nanood sa atin sa gabing ito. Sister Christina Tidalgo Galos, good evening, Paul. Good evening, Sister. Brad John Bonita Tuyugon, maayong gabi, Brother Paul San Pablo Alima. God bless you palagi. So, good evening, Brad John, at God bless you to. Brad Patrick, good evening, Paul. Mag-market preaching ba mo? So, siguro ang tinanong ni Brad Patrick, yung plano namin ni Brad Art sa September 3 na market preaching doon sa merkado ng Minglanilla. So, nakita po kami kahapon ni Brad Arthur. Sinabi niya na pupunta po siya sa Manila. So, ma-move ang schedule sa Oktubre na po, Brad Patrick. So, salamat no sa inyong pag-inquire. So, Oktubre po sa unang Tuesday of the month na October, ang ating gagawin na market preaching dyan sa merkado, bagong merkado ng Minglanilla, Cebu Province. Ems Deliso Bansifra, good evening, Brad Paul, watching from Hong Kong. God bless. So, magandang gabi sa lahat ng taga Hong Kong, lalo na sa aming community dyan sa Oasis of Love Hong Kong. Maybe this coming next year ay meron tayong schedule na gagawin si Father G. Flandes, ang ating chaplain sa Filipino community dyan sa Hong Kong. So, ipanalangin natin na matuloy yun. Ayam Montejo, good evening. So, more than 60 na po ang ating viewers at welcome. At ang ating topiko ngayon is about Christ. So, importante po na mas marami tayong alam tungkol sa ating Panginoong Kristo. So, paano ba natin makilala ang ating Panginoong Kristo? Ang isa nito ay sa pamamagitan ng divine revelation. Maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Kristo dito sa Juan Kabanata 5, talata 39. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Sinaliksik ninyo ang makasulatan sa pag-aakalang masusumpungan ninyo roon ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. So, nung sinabi ito ng ating Panginoong Kristo, ang kaniya pong kaharap ay ang mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo po ay mahilig mag-aral ng kasulatan. Lalo na yung Torah, yung first 5 books of Moses. So, yung Torah, yung tinatawag natin na
Tanak, Nebem, Nebem, Ketubem, so at saka yung Torah, yung writings at saka yung prophets. So, yun po ang pinag-aralan ng mga Hudiyo. Kaya sinabi ni Jesus, kayo po ay patuloy na nagsaliksik sa kasulatan. At sinabi ni Jesus, ang kasulatan na iyong ginamit sa pagsaliksik ay ito ang nagpatutuo tungkol sa akin. Kaya ang isang santo natin, si St. Jerome, sinabi niya na ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. Bakit? Sapagkat sabi ni Jesus dito sa talatang ating binasa na ang kasulatan ang nagpapatutuo tungkol sa Kanya, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya para magkaroon po tayo ng malalim na kaalaman tungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay dapat po nating pag-aralan ang banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan ang siyang magbibigay ng maraming impormasyon sa atin tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At simulan natin sa bakit bang ating Panginoong Jesucristo ay pumarito sa mundo? So ano ba ang layunin nito? Dito sa unang Pedro, Kabanata 1, talata 19, ito po ang nakasaad. Ito ang ating mababasa. He had been chosen by God before creation of the world and was revealed in these last days for your sake. So maliwanag nakasaad dito na pinili ang ating Panginoon Jesucristo ng Diyos Ama bago pa man yung kreasyon na sa huli po ay siya po ay maihayag sa huling panahon. So ibig sabihin yung pagpunta ng ating Panginoong Jesucristo dito sa sanlibutan, nung pumarito ang ating Panginoon sa sanlibutan ay talagang nandun na po yon sa kalooban ng Panginoon. Gaya ng ating nabasa na bago pa man ang sanlibutan ay si Jesus po ay pinili na ng Diyos Ama na maihayag sa huling mga araw. So ibig sabihin yung revelation about Jesus ay nandoon na po yon, hindi pa ang kreasyon ng Genesis chapter 1. So ibig sabihin, si Jesus talaga ay pumarito sa mundo, ang second person of the Blessed Trinity. So ibig sabihin yung pagparito sa ating Panginoong Jesucristo, talagang kung sa ano pa ito, nakadesign na ito sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, sangayon sa Galatia 4:4, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo dito sa Galatians chapter 4 verse 4, ito ang nakasaad sa banal na kasulatan. Sabi dito, but when the right time finally came, God sent His Son. He came as the son of human mother and lived under the Jewish law. So, maliwanag na in due time, God sent forth His Son and born of a woman. So talaga yung pagpunta ni Jesus sa sanlibutan ay mayroong talagang tinatawag na due time. So mayroong panahon na nakalaan na si Jesus po ay pumarito sa sanlibutan at siya po ay ipapanganak ng isang birhen na walang iba ang mahal na Birhen na Maria. Isa sa mga tanong na ating sagutin sa gabing ito, bakit ba Brad Paul na sa lahat ng mga tao sa mundo, bakit ang ating Panginoong Jesucristo sang-ayon sa kalooban ng Diyos Ama ay maisilang sa pamilya na pulubi, sa pamilya na ang ama po ay karpintero? So sa Bisaya pa, ngano man nga kining diha man gyud matawo si Kristo sa pamilya nga pobre o sa pamilya nga ang occupation kung trabaho sa iyang ama-ama mo ipanday. So bakit ang Panginoong Diyos sa kaniyang kalooban ay ang
kanyang anak na si Jesucristo ay doon isilang sa pamilya na ang ama po na maging ama niya o stepfather ay isang karpintero? Ang sagot ay ganito, meron pong layunin ang Diyos kung bakit sa lahat ng mga occupations ang napili ng Diyos Ama na maging ama ni Jesus dito sa mundo ay karpentero. Basahin mo natin dalawang sitas ng Biblia dito sa Mateo Kapitulo 15. Tingnan natin yung may dalawang bersikulo sa Biblia na tinatawag na synoptic gospel. So, synoptic meaning yung mga writers, isa lang ang nakita nila na senaryo, pero nung isinulat nila sang-ayon sa kanilang kalayaan sa pagsulat. So ating basahin muna bago tayo sasagot doon sa tanong na bakit karpintero po ang naging ama ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay ipinanganak dito sa mundo? Bakit hindi mangingisda? Bakit hindi magsasaka? Bakit hindi negosyante ang maging mga magulang na Jesus? Bakit hindi po mga nandyan sa alta sosyedad? So bakit ang kaniya pong ama si Saint Joseph ay karpintero? So ano bang layunin ng Diyos? So basahin natin itong dalawang bersikulo dito sa banal na kasulatan. Dito sa Mateo, ito po ang ating mababasa. Mateo Kabanata 13, talata 55, ito po ang nakasaad. At ating basahin, tapos tingnan natin ang sinabi ng banal na kasulatan. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria? At kanyang makapatid sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Pansinin natin dito sa unang tanong. Sabi dito, hindi ba ito ang anak ng karpintero? So sabi ng mga tao, tinutukoy ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ba ito ay anak ng karpintero? So sang-ayon dito, si Jesus talaga ay pinatotohanan ng kaniyang nakapalibot sa kanya na si Jesus ay anak ng karpintero. Pero basahin natin yung Ebanghelyo ni San Marcos. Ano ang pagkakaiba? Marcos Kapitulo 6, versikulo 3, ito naman ang ating mababasa. Tingnan natin kung ano ang pagkaiba sa dalawang bersikulo na nagpapatuo sa ating Panginoong Jesucristo. So by the way, welcome sa more than 70. So tumataas po yung ating mga audience at welcome po, no? So dito sa Marcos 6:3, ito po ang ating mababasa. Hindi ba siya ang karpintero? Take note, ha? Hindi ba siya ang karpintero na anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at Simon? At hindi ba kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae? At naging sanhi siya ng iskandalo sa kanila. So, dito sa dalawang talata, ano ang pagkaiba mga kapatid? Doon sa Mateo 13:55, ang sabi doon, hindi ba siya ay anak ng karpintero? Pero dito sa Marcos 6, iba ang sinabi ni San Marcos, hindi ba siya ang karpintero? So ibig sabihin, si Jesus, totoo talaga na anak ng karpintero, sapagkat si San Jose ay karpintero. Pero sabi ni San Marcos, hindi ba siya ang karpintero? So ano ang pagkaiba? Hindi lang si Jesus anak ng karpintero, ang layunin na siya po ay ipapanganak sa pamilyang karpintero, na hindi lang si Jesus ay maging anak ng karpintero, kung hindi siya rin ay maging karpintero. At ano ba ang nature ng gawain ng isang karpintero? Ang nature ng... muna ako magpatid, ha? So ito po yung aking Catholic Crusader. Ito po ang aking YouTube channel, Catholic Crusader.
Paul San Pablo Alima. So pag gusto niyo mag-subscribe sa aking YouTube channel, I have more than 77,000 subscribers. And how I wish you will be added as one of my subscribers. So punta kayo sa YouTube channel, i-click nyo, i-type nyo ang Catholic Crusader, Paul San Pablo Alima, lalabas itong green na logo, ito na logo. At mag-subscribe kayo, i-hit nyo yung bell para pag may ma-upload tayo na mga videos, ay ma-notify po kayo at mapanood po ninyo ang ating bagong mga content. So ito po aking mug. So continue tayo, no? So balikan ko yung dalawang sitas. Sa Mateo 13:55, sinabi ni San Mateo, hindi ba siya ay anak ng panday? Ngunit dito sa kay San Marcos, hindi ba siya ang panday? Ang karpintero? Iba kasi yung panday sa ang Tagalog at sa Tagalog, yung gagawa ba ng mga itak na maghimo og sundang, mao nang ilang panday. Kaya ingatan natin yung salitang panday, magkaiba po ang interpretation dyan sa Tagalog at saka sa Bisaya. So, ang ating gamitin ay karpintero. Para may sinabi ng San Marcos sa stress, siya talaga ay naging karpintero. Totoo naman yon. Sapagkat pag ikaw po ay anak ng isang karpintero, so hindi maiwasan na maging karpintero ka rin tulad ng iyong ama. So, balik tayo sa tanong. So, bakit sa lahat ng mga ama sa mundo na mayroong mga occupations, bakit ang Diyos Ama pinili na si Jesus po ay ipanganak sa pamilya na kung saan ang titindig na ama niya o stepfather, ang occupation ay karpintero? Ano ba ang nature o trabaho ng karpintero? Ang sagot po ay builder. Builder po ang trabaho ng karpintero. Saan ito connected? Ang sagot ay sa Mateo 16:18. Sabi ni Jesus, "You are Peter, and upon this rock, I will build my church." So yun ang pinaka-purpose. Bakit sa lahat ng mga occupation ng mga ama sa pamilya sa mundo, bakit ang pinili na maging ama ni Jesus o stepfather ay karpintero? Sapagkat si Jesus ay pumarito sa mundo hindi lang para tubusin tayo sa ating kasalanan, meron pa siyang gagawin. Sabi niya, ako will build. Itatayo ko ang aking simbahan. I will build my church. Kaya, nung ang mga apostol nandoon, naganap kasi itong declaration ni Jesus na I will build my church doon sa Caesarea Philippo. So nandoon yung 12 apostles, sabi ni Jesus, "You are Peter, and upon this rock, I will build my church." So wala pong tumututol. Bakit walang tumututol? Nung sinabi ni Jesus, "I will build," sapagkat si Kristo po ay karpintero. Kung si Jesus halimbawa ay mangingisda, tapos sabihin niya, "I will build," di ang kanyang mga audience po ay mag-isip-isip. Paano ito magtayo? Hindi naman to karpintero. Mangingisda naman to. Kung halimbawa naman si Jesus ay magsasaka si Panginoon Kristo, no? Sabihin niya, "I will build." So, meron pong doubt. So, yung mga audience niya na makinig, bakit sabihin niya, "I will build"? Hindi naman siya karpintero. Farmer naman siya. Pero nung sinabi ni Jesus, "I will build," walang tumututol. Bakit? Sapagkat alam ng mga apostoles na si Jesus ay anak ng karpintero at ang kaniyang ama karpintero at siya rin ay isang karpintero. Kaya kahit yung maging ama niya si St. Joseph ay kabahagi iyon sa layunin ng Diyos bago pa man ang sanlibutan. Bakit? Sapagkat si Jesus po ay pumarito magtayo ng isang relihiyon, isang simbahan, na kung saan pag-usapan natin ang simbahan na ito,
Importante po ang tunay na simbahan sa ating research, sa ating pag-aaral tungkol sa ating Panginoong Kristo. Bakit? Sa Colossians 1:18, ito po ang nakasaad. Sabi ni San Pablo, Christ is the head of His body, the church. Ang tunay po na Kristo, sapagat ating topic ngayon is about Christ, ang second article ng ating Apostles' Creed, I believe in Jesus Christ. So, ang Kristo na ating pinaniniwalaan po ay Kristong may katawan. Ano ang kanyang katawan? Sabi ni San Pablo, si Kristo ang ulo. Ang iglesia, ang church, ang simbahan ay ang kanyang katawan. So, pag sabihin natin na simbahan or church, mayroong dalawang ibig sabihin. Yung church na building, tinatawag non-living church, yung structure. At ang pangalawa, itong church, ito po tayo ng mga tao. So, ang ating sinabi dito na church is yung society. Yung mga tao o grupo ng mga tao na itinatag ng ating Panginoong Kristo. Sa 1 Corinthians 12:28, ang unang membro ng simbahan ng body of Christ ay yung 12 apostles. Yung 12 apostles, sila po ang unang membro ng katawan ng ating Panginoong Kristo. At sa panahon ng Pentecost, bago pa ang Pentecost, Acts chapter 1 verses 13 to 15, meron pong 120. 120 na mga disipulo, including the Blessed Virgin Mother. So the Blessed Virgin Mother is part and parcel of the body of Christ. Si Mama Mary po ay membro ng tunay na simbahan. Meaning, kung simbahan ka, kung tunay na simbahan ka, dapat kasama mo ang mahal na Birhen. Kaya ang tunay na simbahan, kasama si Mama Mary. Pero ano ang nangyari ngayon sa mga simbahan? Inaaway nila si Mama Mary. So, ibig sabihin, hindi sila kasama sa mahal na Birhen. Sa Acts chapter 1, verse 13 to 15, si Mama Mary po ay kasama sa simbahan na itinatag ng ating Panginoong Kristo. At 120, pagkatapos nung dumating ang Holy Spirit, maraming nakumberte. So, 3,000 po, sang-ayon sa Acts chapter 1, verses 41 to 42. So, meron pong nabinyagan na 3,000. At ayon sa Acts chapter 4, verse 4, lumago ang simbahan. Nagkaroon na naman ng 5,000 members. At mula noon, yun na ang last talagang meron exact na count si St. Luke. So, si San Lucas, hindi na po siya nag-count. Wala na siyang numero na binigay. Yung Gawa Kabanata 4, Talata 4, yun ang huling pagbigkas ni San Lucas ng numero ng membro sa simbahan ng Panginoon. At sinabi ni San Lucas doon sa Acts chapter 2, verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So mula sa 12 na apostoles, merong 70 to 72 na mga disipulo. Luke chapter 10 verse 1, sa bago ang Pentecost, 120 ang bilang. Sa panahon ng Pentecost, nadagdagan ng 3,000. Sa Acts chapter 4 verse 4, nadagdagan ng 5,000. At sabi ni San Lucas, and the Lord added to the church daily. So araw-araw nang dinagdagan ang tunay na simbahan. Ito po yung nag-compose sa body of Christ, na si Kristo po ang ulo, ang iglesia, ang kanya pong katawan. So, kung sa first century, araw-araw, dinagdagan ang kanyang simbahan ng mga tao o membro, so ibig sabihin, nitong year 2024, napakalaking grupo na to. Mantakin mo, started sa first century, 12 disciples, 12 apostles,
May 72 ka disipulo, 120 sa Pentecost, na 3,000 sa noong natapos si St. Peter na mag-preach. Last na pagbigay ng numero ni San Lucas, 5,000, and the Lord added to the church daily, such as should be saved. So, mantakin mo, from first century until now, kung araw-araw dinagdagan ng Diyos ang kanyang simbahan, ang tanong, so napakalaki ang grupong ito? Napakalaki na. Kaya doon sa Revelation chapter 7 verse 9, ito ang nakita ni St. John. Ito ang nakita niya. Sabi ni St. John dito sa Apokalipsis, Kabanata City, ito ang nakasaad. Sabi dito, pagkatapos nito nakita ko ang isang makapal na tao na di mabibilang ninuman na galing sa lahat ng mga bansa, lipi, bayan at wika na nakatayo sa harap ng luklukan at ng kordero na nakadamit ng puti at may hawak na palaspas. So sino tong simbahan na humahawak ng palaspas? Walang ibang Katoliko. Bakit? May palaspas ba Iglesia ni Cristo? Mga born again? May hahawak po ng palaspas? Wala. Sa Katoliko ang gumagamit ng palaspas. Buong lakas na sumigaw, itong humahawak ng palaspas. Panahon ng Holy Week, humahawak tayo ng palaspas bilang pag-welcome sa ating Savior, sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo. Anong sinabi ng humahawak ng palaspas? Ang pagligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. So, ibig sabihin, yung mga taong iligtas ng Diyos, may hawak na palaspas. Yung masasabi na kami ligtas na, pero walang palaspas, piki yun. Ang tunay na nakatanggap na kaligtasan, may hawak na palaspas. At saan sila galing? Sabi dito, galing sila sa lahat ng bansa. Kaya Catholic, because Catholic means worldwide, international, global, universal. Kayo masimbahan na wala sa ibang lugar, sa Pilipinas lang, ay hindi yung tunay. Galing sa lahat ng mga bansa, lipi, bayan at wika. So kung ang iyong simbahan ay galing lang sa Bohol, dyan lang galing sa Surigao, hindi sa buong sanlibutan, hindi iyon ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Hindi iyon ang simbahan ng Panginoon. Ang simbahan ng Panginoon ay sa lahat ng mga bansa. May hawak na palaspas na sinabi nila ang kaligtasan na aming natamo ay mula sa Diyos. Kaya ang tunay na ligtas, yung simbahan niya na itinatag na may hawak na palaspas. At walang iba, yun ang simbahang Katoliko. Bakit? Ang simbahang Katoliko ang may maraming membro. Yung 1.3 billion, yun ang buhay. Hindi pa kasama yung namatay na from first century until now. Hindi na mabilang ang membro ng simbahang Katoliko. Hindi na mabilang. From first century until now, yung buhay pa ngayon, 1.3 billion na. How much pa yun sa mga centuries na nakaraan? Kaya tama ang Bible. Tama ang Bible sa perspective ng kasaysayan ng simbahang Katoliko. Hindi yung tumpak sa mga hindi Katoliko. Halimbawa, atin itong gamitin na pamamaraan ng pangatwiran sa Iglesia ni Cristo. Halimbawa, kung ang Iglesia ni Cristo ang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Kristo, ang tanong ay ganito. Ang simbahan ay from first century, dinagdagan ng mga tao araw-araw. Maliwanag na kasana? And the Lord added to the church daily. Ang tunay na church, dinagdagan ng mga tao araw-araw. So, from first century yun until now. So, ilang membro na yun kung araw-araw dinagdagan? From first century, 2024 na tayo ngayon, araw-araw may mga membership sa tunay na simbahan from first century. Ang tanong ay ganito, may ebidensya ba kayo
na 1913, 1912, 18th century, 17th century, may ebidensya ba kayo na mayroong Iglesia ni Cristo na mula sa Pilipinas? Wala. Hindi sila makaprovide. Bakit? Hindi sila ang tunay na katawan ni Jesus. Walang simbahan na makapresenta ng katunayan. Ang simbahang Katoliko lang. Kaya ang simbahang Katoliko ang tunay na katawan ni Jesus. Kung maniwala tayo kay Kristo, dapat paniwalaan natin ang simbahan na kanyang itinatag. Pero ano ang nangyari ngayon sa sanlibutan? Ano ang nangyari ngayon sa mga relihiyon na Kristyanismo? Sabi nila, tanggapin lang natin si Jesus. Receive Jesus as your personal Savior. Hindi nila sasabihin na tanggapin din natin ang katawan ni Jesus. Hindi nila tinuro yun. Never sila nag-teach na receive Christ and His body, the church. Wala nagturo ng ganon. Ang kailang itinuro, tanggapin lang si Jesus. Pero tayong Katoliko, iba tayo. Ang atin holistic, tinanggap natin si Jesus, i-preach natin si Jesus, ipangaral natin si Kristo, ipangaral din natin ang kanyang katawan, ang kanyang simbahan. Bakit? Kung si Kristo lang ang ating tatanggapin, hindi natin tanggapin yung kanyang katawan, so ibig sabihin, ang ating Kristo is manananggal. Kaya hindi kayo pwedeng tawagin Church of Christ. Dapat tawagin kayong Church of Manananggal. So ang lahat ng mga simbahan na si Kristo lang ang tinatanggap, si Kristo lang ang ipinangaral, si Kristo lang i-preach, dapat ang tawag ng simbahan niyo, simbahan ng manananggal or manananggal church. Hindi kayo pwedeng tawagin Church of Christ. Sapagkat ang tunay na Kristo ay may katawan. Christ is the head of His body, the church. Kaya tayong Katoliko, ang ating preaching, ang ating pangaral, ang ating pagtuturo ay holistic. Bakit? Tinanggap natin si Kristo. Ipinangaral natin si Kristo. Tinanggap natin ang kanyang katawan. Tinanggap natin ang kanyang simbahan. Tinanggap natin ang kanyang iglesia. Ipinangaral natin ang iglesia na itinatag ni Jesus. Ang ating tinanggap, ulo at katawan. Ibig sabihin, kumpletong Kristo. Hindi Kristo na incomplete. Na ulo lang, hanggang ulo lang kailang Kristo. Kaya hindi sila iglesia ni Kristo. Iglesia sila na manananggal. Yun ang dapat sa kanila. Hindi ako nagalit, ha? Nagsabi lang ako ng totoo. So again, sa mga hindi nakasubscribe sa aking YouTube channel, Catholic Crusader, punta kayo sa YouTube apps ninyo, i-type Catholic Crusader, CFD Paul San Pablo Alima, lalabas itong logo na ganito, i-subscribe nyo at i-hit nyo ang bell para every time na meron tayong mga upload na mga videos ay ma-notify kayo at makasubaybay kayo sa ating YouTube. I have more than 77,000 subscribers. At dalangin ko na sana po ay ma-add po kayo sa aking channel. At huwag pong kalimutan mag-follow sa ating Reels. At huwag pong kalimutan i-share. I-share po ninyo ang ating mga videos as part sa ating evangelization. Yun po ang matulong ninyo sa amin, sa ating simbahan. Sa pamagitan ng pag-share, para rin kayong nag-evangelize, naging partner namin kayo. Hindi lang tayo na makinig, mag-aral, i-share din natin para maging bahagi tayo sa evangelization ng simbahan. So yun po ang gawin natin. So balikan ko yung sinabi natin. Ang tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa lahat ng panahon. Bakit nasa lahat ng panahon? Sabi ni Jesus, Mateo 28:20, ako ay suma sa inyo
sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, no, ang ating Panginoong Kristo ay bumalik sa langit na kung saan doon siya nanggaling, na numpa siya. Sinabi niya, sasamahan ko kayo sa lahat ng mga araw. Bakit may sasamahan si Kristo? Sapagkat araw-araw yung simbahan ni Kristo ay ilagdagan ng mga tao. Kaya magkatugma po ang banal na kasulatan. Tumpak na tumpak po ang banal na kasulatan sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Ulitin ko, bakit tumpak? Sabi ni Jesus, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bakit? Sinabi niyang sasamahan niya. Ang sagot, dahil araw-araw ang simbahan dinagdagan ng mga tao. Ibig sabihin, ang simbahan mula sa 1st century until now, wala pong patlang, wala pong panahon na wala nag-exist ang simbahan. Dahil kung ang simbahan po hindi na nag-exist, sabi ng ibang relihiyon na nawala daw ang iglesia itinatag natin Panginoon Kristo, nawala ang katawan ni Kristo. Ibig sabihin, pugot ulo na si Kristo. Yun bang ibig sabihin ninyo? Yung nagtuturo na si Kristo po ay ang kanya iglesia ay nawala. May mga simbahan na nagtuturo ang iglesia nawala. Mormons. Sabi ng Mormons, nawala ang iglesia ay tinatag ating Panginoon Kristo. Sabi siya, nahanaw ko no. Nahanaw ko ng simbahan na gitukod ni Kristo. Ginaya naman ito ng mga saksi ni Jehovah. Sabi lang, nakuhaan ko no, nawagtang. Ginaya naman ito ng iglesia ni Kristo. Maraming gumagaya sa turo ng iglesia daw ng ating Panginoon ay nawala daw, nawagtang daw ang gitukod ni Kristo. Kung nawagtang gitukod ni Kristo, na namakak si Kristo. Kung halimbawa, nawala, ating sabihin na nawala, for example, yung sinabi na nawala ang simbahan. Ngayon, sabi ni Jesus, sasamahan ko kayo araw-araw hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung nawala, nagsinungaling si Kristo. Bakit sabi niyang sasamahan ko ito, wala na siya sasamahan? O parang si Kristong, sabi na saya pa, murag pungaw-pungaw din ang Ginoo. Ngaway iyang ubanan, ngamin sa ubanan ko kamo. So hindi yon pwede. So taliwas na taliwas yon sa turo ng banal na kasulatan na nawala yung katawan ni Jesus. Ang tunay na Jesus ay hindi nawalan ng katawan. Hindi naging anananggal si Kristo. Hindi siya naging anananggal. Kaya, ang tunay po na Kristo ay mayroon pong katawan. Katawan na kailanman ay hindi po nawala. At yun po ang iglesia ang kanyang itinatag. Ang iglesia Katolika lang po ang pasado sa rason na ito. Kaya, nung ako po ay nag-aral na ecclesiology, nung pinag-aralan ko ang kasaysayan ng simbahan, nakita ko talaga ang maling turo ng mga anti-Catholic. Mantakin ninyo, sinabi nila na nawala ang iglesyang itinatag ni Jesus. Nawala daw ang iglesyang itinatag ni Jesus. Ginawa nila si Jesus na sinungaling. Ano ang sabi ni Jesus nung itinayo ng kanyang iglesia? Matthew 16:18, sabi ni Jesus, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it." Yun ang sabi ni Jesus, galing yan sa bibig ng ating Panginoong Kristo. At si Jesus ay kailanman ay hindi po nagsisinungaling. Saan mabasa? Unang Pedro 2:21-22. Si Kristo ang ating huwaran. Huwaran sa ano? Huwaran sa pagsasalita ng hindi kasinungalingan. Sabi ni Jesus, ang kanyang iglesia ay walang mananaig kahit pa ang kapangyarihan ng impyerno. Pero sabi nila, ang iglesyang itinatag ni Jesus ay nawala daw. So sino ang kailang ginawang sinungaling? Si Jesus ang kailang ginawang sinungaling. At sila na kailang sasabi ng totoo. Ang sagot pa hindi. Hindi pwede mangyari yon. Si Kristo talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Sila ang mga sinungaling.
Bakit sinungaling? Hindi ayon sa sinabi ni Jesus. Ang iglesang itinatag ni Jesus ay kailanman ay hindi mananaig sa Kanya kahit pa ang kapangyarihan ng impyerno. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang impyerno, maliban sa Diyos. Ang impyerno, lalamunin ang mga tao sa impyerno. Yung mga taong masama, lalamunin sa impyerno. Ang impyerno ay hindi po mananaig sa simbahan ng Panginoon. Meron man sigurong ma-impyerno na membro, no? Sapagkat merong membro ng simbahan na pinili na ma-impyerno, kayo yon napipili na ma-impyerno. Pero ang Diyos gusto na tayo po ay mapasa Kanya. Kung may ma-impyerno man, choices yon ng tao. Pero bagamat may ma-impyerno, ngunit ang simbahan na Kanyang itinatag ay hindi mananaig sa Kanya kahit ang kapangyarihan ng impyerno. Kaya maling-mali ang sabi ng ibang relihiyon na nawala na apostasiya ang iglesyang itinatag ni Jesus. Yun ang kailang itinuro, ha? Nagkakaisa sila dyan na ang iglesyang itinatag ni Jesus nawala. United sila dyan, ha? Ngayon, kung nawala yaong iglesyang itinatag ni Jesus, ang tanong, sino ngayon ang tunay? Ngayon, yun ang problema. Okay, sabihin natin na nawala. Nawala na iglesia natin pa ng Kristo. Ngayon, ang tanong, sino ngayon ang tunay? Dito na sila hindi nagkakaisa. Bakit? Sabi ng Mormons, kami ang tunay. Sabi naman ng iglesia, kami ang tunay. Sabi naman ng saksi, kami ang tunay. Sabi naman ng Sabalisa, kami ang tunay. Sabi ng Baptist, kami ang tunay. Bakit hindi kayo nagkakaisa? Kanina nagkakaisa kayo na ang iglesia ni Kristo ay nawala. Dapat, pagkakaisa rin kayo. So, inconsistent po. Yung claim ninyo ay inconsistent. Bakit inconsistent? Nagkakaisa kayo, pinagkaisahan ninyo ang itinayo ni Kristo. Ano ang sabi ninyo? Na yung kay Kristo ay nawala. United kayo dyan. Pero bakit kung nawala ng kay Panginoong Kristo, alin ang tunay ngayon, dapat isa lang ang sagot ninyo. Isa lang. Kung consistent kayo, dapat iglesia ni Kristo. Lahat na tayo dyan. Sa Badista, united na tayo dyan. Bakit iba-ibang sagot ninyo? Sabi nyo, kami ang tunay, kayo ang mali. Bakit? Kanina sinabi nyo, ang kay Kristo nawala, united kayo dyan. Ayun ang problema. Inconsistent kayo sa inyong aral. Kaya, bakit manalig kami sa inyong inconsistency? Kaming makatulog, inyong madadaya. So, yung inyong maling aral, kailangan na magising na kayo dyan. Ang tunay na Kristo may katawan na hindi nawawala. Dahil kung nawala ang katawan ni Jesus, ibig sabihin si Jesus parang anananggal sa maraming panahon, walang katawan, ulo lang lumilitaw. Isipin nyo dyan. Ginawa nyo si Kristo anananggal, ha? So, hindi na kayo Church of Christ. Dapat Church of Manananggal na kayo. Sapagkat ang Kristo ninyo ay walang katawan. Nawala yung katawan. Kami, nagtuturo kami na si Kristo at ang katawan ay hindi po magseparate. Hindi po si Kristo nawalan ng katawan. Bakit? Sabi ni Jesus, sabi ni San Pablo sa Episo 5:25, si Kristo ang asawa. Si Kristo ang husband. Yung simbahan, kanyang asawa. At ang asawa at husband ay isa lang po sila. Diba? Sa kasal, diba sabi, hindi na kayo dalawa, isa na kayo. So bakit hiniwalay na si Kristo sa kanyang iglesia? Dahil magpapapil kayo. Ito naman talaga ang totoo. Kanilang pinagkaisahan si Kristo na nawala yung kanyang simbahan dahil sila po ang magpapapil. Saksi ni Jehovah, Russell ang nagpapapil. Ako ang anghel ako. Ako ang tagapagturo, ako ang revivalist. Ibabalik ko ang katotohanan na wala. Ako naman sabi ni John Smith, ako propeta ako.
Nagpakita sa akin ang tatlong apostol, si Juan, Pedro, at sa Santiago. Inordinahan ako ng apostol. Propeta siya. Si Ellen Goldwhite naman, propeta sa Sabadista. Si ano naman, si Manalo, anghel ako, anghel. Sabi naman Kibuli, ako ang son of God. Bakit claim ng claim kayo? Mga walang hiya itong mataong ito. Ginamit itong banal na kasulatan sa panluloko. Kaya dapat tayo makatoliko, hindi po tayo makinig sa kailang aral sapagkat ang itinuro nila ay taliwas sa banal na kasulatan. Kung tayo makatoliko, dapat tayong makinig sa teaching ng simbahang katoliko. Sapagkat ang simbahan ay ang simbahan na kung saan siya po ang nagtuturo ng buong katotohanan. At ang kasaysayan ng simbahang katoliko ay tumpak po sa nakasaad sa banal na kasulatan. Sinabi ko rin ang flow, no? Yung takbo ng simbahan, napakaganda, no? Na ang katoliko lang pala ang pasado sa ganyan. Ano yon? Ibalik ko para sa mga bagong nanood, ibalik ko yung ating na-discuss kanina. So bakit masasabi ito na ang katoliko lang ang nakaalain sa kasaysayan na sinabi ng banal na kasulatan? Unang-una, ang simbahan na tunay, Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily. Dinagdagan ng Diyos ang kanyang simbahan araw-araw. Kailan nagsimula yon? Noong first century. Dinagdagan araw-araw ang tunay na simbahan ni Jesus. So kung nag-start yung addition noong first century, 2024 na, napakalaki ng simbahan yon. Di ba? Gamitin mo ang logic mo. Kung doon sa first century nag-start na araw-araw dinagdagan ng membro ang simbahan, 2014 na ngayon. So, gaano nakalaki pala ang organisasyon na iyon? Ayan ang isipin ninyo. Ngayon, tanong, aling simbahan ang may pinakamarami na membro? Iglesia Katolika. 1.3 billion ang buhay. Hindi pa kasali ng mga nangamatay na sa lahat ng panahon. Kayo, ilang membro kayo? 50? Tunay na simbahan yon? Hindi. Talo pa kayo sa 120 na sa Pentecostes. Pentecost may 120 before sa Pentecost. 3,000 doon sa Pentecost. Kung ang simbahan mo ay 1,000 lang, hindi yun ang tunay. Bakit 1,000 pang simbahan ninyo? Na sa first century 3,000 na. 12, 12, 12 apostoles. Luke chapter 10 verse 1, may 70-72 na mga disciples. Before Pentecost, 120, including sa Mama Mary. Pagka Pentecost, 3,000. Acts chapter 4 verse 4, 5,000. Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily. Dinagdagan. O bakit? Kayo, Iglesia Cristo, 3 million pa kayo. Bakit kayong saksi ni Jehovah, 8 million pa kayo? Ano nangyari sa inyo? Nag-stop? Saan mabasa na nag-stop yung addition? Saan dito sa Bible? And the Lord added to the church daily. Hindi sinabing nag-stop yearly. Nag-stop may month na walang addition. And the Lord added to the church daily. Merong nadagdag araw-araw. Kung may nadagdag mula sa first century until now, napakalaking organisasyon na ito na simbahan. Pero bakit ngayon ilang membro lang kayo? Huwag kayong mag-claim na kayo ang tunay na simbahan. Hindi, sabi siya, why angay? Why angay? Nga mo angkon mo ana. Kaming Katoliko mo claim Nga mo claim kaya kami man dapat kang mag-claim. Halimbawa, padalahan ka ng GNT. Ano gawin mo? May package sa GNT. Dapat mong i-claim. Hindi masama yung nag-claim. Kung ikaw ang tunay na claimant. Ang mali, kung mag-claim ka na hindi kang may-ari. Halimbawa, may isang lupa, may isang house and lot.
Pwede namang sabihin mo, ang bahay na yon akin yon. Pero wa kay angay nga mo angkon. Pero ang may-ari, sabihin na, ang bahay na ito, akin to. Ito yung mga papilis ko. Pwede siyang mag-claim. Bakit? Sa kanya yon. Hindi masama na mag-claim. Pag sa'yo. Pag padala ka sa residente, i-claim mo. Sapagkat ikaw yon. May address, may cellphone number, ikaw ang nakapangalan. Meron kang ID. Ako si Paul Alima. Kunin ko yung i-claim ko yung padala ko sa GNT. Padala sa ako si may ID ako, Paul Alima. I-claim mo. Mayroon kang karapatang mag-claim. Ikaw naman yon. Yun din ang Katoliko. Huwag niyong sabihin na nag-claim kami. Dapat kaming mag-claim. Sapagkat kami ang iglesyang itinatag na Jesus. Kayo, wala kayong karapatan na mag-claim. Why angay na mag-claim? Ano ang prueba ninyo? Kaya ang ating Apostles' Creed, ang second article, I believe in Jesus Christ. Talagang manalig tayo sa turo ni Kristo na ang kanyang simbahan na itinatag kahit ang kapangyarihan ng impyerno hindi kayang madaig sa kanya. Kaya huwag tayong paluluko sa total apostasy ng mga non-Catholics. Yung total apostasy ay aral yun ng demonyo. Hindi yun aral ng Panginoong Kristo. Ang tunay na simbahan ay katawan ni Jesus. At si Jesus ay kailanman ay hindi nawalan ng katawan. Dahil kung nawalan si Jesus ng katawan, ibig sabihin, si Jesus pala ay naging anananggal. Hindi totoo na si Kristo ay walang katawan. Kaya kayong mga non-Catholics, wala kayong karapatan na mag-claim. Kaming mga Katoliko, ipaglaban namin ang katotohanan hanggang kamatayan. Bakit? Iniibig namin si Jesus. Mahal namin ang kanyang simbahan. Kaya kahit man kami ay patayin na magsasabi na ang Katoliko ang itinatag ni Jesus, ipagtanggol namin ang simbahang ito. Bakit? Katawan nyo ni Kristo. Katawan ni Jesus ang aming pinagtatanggol. Kayo, ang ginawa ninyo, inatake ninyo ang katawan ni Jesus. Minahal niyo ang ulo, pero sinuntok niya ang katawan. Ang ulo lang minahal si Kristo, ang ulo niya. Christ is the head of His body, the church. Ang ulo minahal niyo, sinuntok niyo ang katawan ni Kristo. Hindi ba masaktan si Jesus? Suntukin kita sa katawan. Di ba apektado ang ulo mo? Yun ang logic. Kaya kami, kung aming ipagtatanggol, mahalin namin ang simbahang Katoliko, ang ibig sabihin niyan, minahal namin si Jesus. Asawa mo, ulo lang mahalin mo, halikan mo ang ulo, halikan mo ang pisngi ng asawa mo, mahal mo ang asawa mo. Ngayon, suntukin mo ang asawa mo sa katawan, mahal mo ba siya? Hindi. Kaya maling-mali na si Kristo lang ang ating mahalin. Mahalin din natin ang kanyang katawan. Ang pagmamahal sa kanyang katawan ay pagmamahal na rin sa kanyang ulo. Yung asawa mo, mahalin mo. Halikan mo. Hindi kay hanggang ulo lang mahal mo. Ang katawan ay susuntukin mo na. Gawin mong punching bag ang katawan ng asawa mo. Hindi yun basto. So kaming Katoliko, iba kami. Minahal namin si Jesus ang ulo ng simbahan. Minahal namin ang kanyang katawan. Kaya ipagtanggol namin ang simbahan na kanyang katawan. Ang ginawa ninyo, minahal ninyo ang ulo. Ngunit sinuntok ninyo ang katawan. Tabla lang na wala kayong pagmamahal sa ulo. Dahil sinaktan niyo ang katawan. Masaktan ang ulo pag sasaktan ang katawan, sapagkat ang ulo at katawan ay connected. Maliban na lang kung putulin ang ulo at katawan. Pero patay na yon. Kaya yung apostleship namin, I believe in Jesus Christ, tinanggap namin si Jesus. Ang ulo, tanggapin din namin ang simbahan.
mahalin namin si Kristo, mahalin namin ang kanyang simbahan at ipagtanggol namin ang simbahan. Ito ang tanda na minahal namin si Kristo na may-ari ng katawan, which is the church. At kami po ay nanalangin sa inyo na ang ginawa ninyong pag-destroy sa simbahang Katoliko ay napakalaking kasalanan kay Kristo. Hindi kayo tunay na nagmahal kay Jesus. Kung tunay niyong minahal si Kristo, ang ulo ng simbahan na kanyang katawan ay mahalin din ninyo ang simbahan na kanyang itinatag. Ito ang katotohanan na aking nakita. Kaya ako umalis sa simbahan na tatag ng tao sapagkat may tunay na simbahan si Jesus. At ang simbahan na ito ay walang iba, ang simbahang Katoliko, at dito ako manatili sa simbahan ni Jesus hanggang sa huling pagtibok ng aking puso. Naway, yun din sana ang ating desisyon sa buhay. Kailangan na maging cute tayo. What is cute? Letter C, Catholic. Letter U, Ansel. Letter T, Da. Letter E, N. Cute means Catholic until the end. Sana'y manatili tayo sa simbahang Katoliko hanggang sa katapusan ng ating buhay. At yun po ang aking ginawang desisyon way back 2011 noong ako po ay naging Katoliko during my baptism. So maraming salamat sa lahat ng nanood sa ating programa. At sana'y huwag niyong kalimutang i-share. At maraming salamat sa lahat ng nanood, sa inyong mga comments. At sana'y pagpalainawa tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus po ang nagsasabi, nangako siya na ako ay sumasa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Si Jesus po, kahit ano ang problema ng simbahan, kahit ano ang problema na ating hinaharap, manindigan po tayo, kakapit tayo sa pangako ni Jesus na siya po ay sasama sa atin hanggang sa huling kapanahunan, hanggang sa huling sandali ng ating buhay. God bless po sa inyong lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang pagpapala ay sumasa ating lahat. Naimbag, nga rabii, kada kayo amin kakabsat. God bless po sa inyong lahat.